pananampalataya. Kaya yung writer po ng Hebrews, nagbigay po siya ng at least 5 mga bagay na dapat natin tutukan sa puso natin, sa buhay natin, para po hindi tayo dumating sa punto that we will leave the Christian faith, that we will abandon the Christian faith. Kaya kapatid, I have entitled this sermon, ito nga po yung 5 things na we need to pursue to remain strong in our Christian walk. Ito po yung pag-aralan natin, staying strong in our Christian walk. Amen. Handa po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Salamat sa limang nag-amen. Ulitin natin. Are you ready to study God's Word? Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo and let's commit this time to the Lord. Father God, we are so thankful for the privilege that we can have this time and this place para po magsalaksik na inyong salita. Lord, we realize na meron po kami mga kapatiran who live in other locations in the world na wala po silang ganitong privilege. They have to hide. They don't even have Bibles. Kaya Panginoon, we don't want to take this for granted, itong freedom na to. Yung kapatid natin sa nananampalataya na nag-provide ng location na to, ng venue na to, continue to bless him, continue to bless Lord yung gawain na to. Hallelujah. Pastor Bong, Pastor Bob, and all the other pastors, Lord, we pray that you continue to use them mightily to expand the work of the kingdom. And so we commit to you, each one, and those who are watching us online, that each one of us will leave this sanctuary, this place, with a special touch from you. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name, and all God's people say, Amen and Amen. The last warning po na binigay ni Apostle Paul, bago po siya namatay, bago po siya pinugutan ng ulo, yung last letter niya dito sa 2 Timothy 3:1 from the Living Bible, sabi po, you may as well know this to Timothy that in the last days, it's going to be very difficult to be a Christian. Na-experience niyo po ba yan? Na it's very difficult to be a Christian these days? Hindi po madali maging Christian. Yung oras natin, marami pong competition sa oras natin. Nandyan yung TikTok, nandyan yung mga Reels, Facebook. Parating nasa Facebook, wala na tayong time to face the book, yung Biblia. At marami pong nag-aagaw-agaw. At syempre, yung mga temptations around us. Kaya kapatid, ito po yung tanong, how then should you and I live in times like this? What goals do we need to pursue so we can remain strong in our Christian walk? Pag nalaman po natin yung mga principles na to, we can indeed grow and have a harvest 100-fold. So dito po yung writer ng Hebrews nagbigay po ng at least 5 essentials on how to stay strong in our Christian walk. Basahin po natin yung first 3 verses ng Hebrews chapter 13. Lahat po tayo, all together, ready? Read. Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Continue to remember those in prison As if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were were suffering. suffering. Unang-una po, sabi po ng writer ng Hebrews, if you are to stay strong, una po natin i-pursue. Sabi niya is, I will concern myself with loving people. I will concern myself with loving people. Yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Yan po ang number 1 evidence na isang tao ay tunay na alagad ni Kristo. Remember what Jesus Christ said? Sabi ni Kristo, by this all men will know that you are my disciples if what? Love If one you another. love one another. Not if you speak in tongues or not if you have, different gifting or anumang position meron tayo sa simbahan. Kapatid, men, the world will know that you are my disciples, sabi ni Kristo, if you love one another. Now, that's easier said than done.
Dahil alam po natin, minsan napakahirap po magpatawad, di po ba? Minsan, mas madaling magpatawad na sa hindi natin kadugo. Pero sa sarili nating mga pamilya, minsan nandoon, hirap tayo magpatawad. Amen. And praise the Lord, kung tatanungin natin ang sarili natin, is there somebody you need to get along with? Meron pa ba ng tao na ina-avoidan mo? Is there somebody you need to forgive? Meron pa bang tao na kailangan mong patawarin? Has somebody done you wrong? You know, nautangan ka, hanggang ngayon, hindi ka pa nababayaran. Medyo masakit, no? Mahirap magpatawad, napautangan ng ibulungan mo na, ikaw pang masama. Minsan ganun ang dating, ano? Are you still putting up with bitterness? Yung bitterness na talaga namang yung taong yan, pag makita mo yun, ay kumukulo ang dugo mo. Ha? Ayaw mo makita yung mukha niya. Mga kapatid, we need to remember na ito pong bitterness, once we allow it to take root in our hearts, magiging hadlang po ito sa ating paglago. Yung 100-fold na harvest sa buhay natin ay mahirap pong ma-reach. Kaya po yung pagpapatawad na yan, sinama po ni Kristo yan sa kanyang tinuro na panalangin. Nung tinanong siya, teach us how to pray. At sabi nga ni Kristo, and sabi nga pala ni Apostle Paul, bago dun sa panalangin ni Kristo, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen. Ano po sinasabi rito? Pagka tumanggap po tayo kay Kristo, ang pumapasok po sa atin yung Holy Spirit, kasi si Kristo nandun sa langit na at the right hand of God. In place of Jesus Christ, it's the Holy Spirit. Pero kasama po dyan, God's love has been poured into our hearts. Yung love po na yan, hindi po yung ordinary love. So original po, yung love na yan is God's agape love. Amen. Unconditional love po yan. Amen. Ibig sabihin, kung tunay ka pong nananampalataya sa Panginoon, kapatid, nasa puso mo na yung agape love ng Panginoon. That means you can now love the unlovable, you can now forgive the unforgivable, you can now touch the untouchable. Amen. You now have that capacity na magpatawad. Meron po kami isang kakilala na misis, yung mister niya medyo nagloko. At sabi nga niya, Pastor, hindi ko na mapapatawad ang mister ko. Hindi ko na mapapatawad. Sabi ko, sis, magdaan-daan ka ng pagsasalita ng ganyan, hindi ko na mapapatawad. Kasi kung totoong Kristiyano tayo, nandiyan po ang agape. Love. Amen. We can love, we can forgive. Nandun yun, makakayanan mo yan, kapatid. In fact, doon nga sa prayer ni Jesus Christ na itinuro sa kanyang mga disipulo, yung Lord's Prayer na tinatawag natin, sabi ni Kristo, for if you forgive other people when they sin against you, your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kaya kapatid, ito pong pagpapatawad, ito pong pagmamahalan, napaka-importanting aspeto po ito ng ating buhay Kristiyano. Again, as I've said, it's easier said than done. Hindi po madali. Kahit sa aming mga pastor, dahil kami po yung parating nalalapitan na humihingi ng tulong. Nagpapastor po ako sa Cebu, ilan po yung mga humingi ng tulong, napautang mo. Utang daw, pero wala na, kinalimutan na. Hindi na binayaran. Pastor ka, dapat ikaw magbigay ng pera. Yung mga ganong klaseng mga situations. But our Heavenly Father is able to provide for all our needs, you know, kahit nga po may mga ganong situation. One of the touching stories na narinig ko po tungkol sa pagpapatawad, ito pong nangyari during the Vietnam War. Ito pong Vietnamese girl, 9 years old po siya ng panahon na yon, si Kim. During the Vietnam War, yung mga US planes were doing bombing raids at ginagamitan po nila ng napalm bombs. Yung napalm bombs po na yan,
ay chemically loaded po yan. Kung saan man yan bumagsak, talagang susunugin niya. Ha? Yung saan man siya bumagsak. Ang problema po rito, nagkaroon ng miscommunication, instead na bumagsak doon sa mga kalaban, bumagsak po siya sa mga ordinary na mga Vietnamese, sa mga public areas. Ito pong iconic picture na to, na nakunan of this 9-year-old na si Kim. Yan po ang naging isang simbolo po ng gera na nagpabago sa isipan ng mga tao patungkol sa gera. So sabi po rito, among history's most influential photographs is the haunting image of Nepal girl. Yun nga po si Kim Phuc, a then 9-year-old caught in a moment of desperation during the Vietnam War in 1972. At sabi po rito sa article na to, the disturbing image of the screaming and terrified child has since become a symbol for anti-war protests the world over. Ito pong si Kim, lumaki po siya na grabe yung kanyang bitterness towards the Americans. Nagngingit-ngit po ang kanyang galit. Dahil nga po hindi madali ang kanyang pinagdaanan, dahil po sa napakaraming mga skin graft operations na kanyang gino-through para lang po magkaroon, matanggal man lang sana yung mga deformities na nangyari sa buhay niya, sa kanyang body. But you know what happened to her? She became a born-again Christian. Nung maging born-again Christian siya, doon siya natutong magpatawad. Ito po ang sabi niya sa kanyang testimony, sabi niya, forgiveness made me free from hatred. I still have many scars on my body and severe pain most days, but my heart is cleansed. Napalm is very powerful, but faith, forgiveness, and love are much more powerful. We would not have war at all if everyone could learn how to live with true love, hope, and forgiveness. Amen. And then nagtanong po siya, sabi niya, if that little girl in the picture can do it, ask yourself, can you? Makakayanan mo bang magpatawad? I heard her testimony, yung po nung si Kim ay nagpunta ng Toronto at nag-share po siya, nagbahagi po siya ng kanyang testimony. Kaya mga kapatid, there's nothing like a grudge in your heart. There's nothing like unforgiveness. Hallelujah. That can prevent us from growing in our Christian walk and then magkaroon po ng bunga yung ating mga Christian life 100-fold. And so you need to refuse it. You need to release it. Do not allow bitterness to take root in your heart. Get rid of it. Release it to God and ask God to replace it with grace. Hallelujah. Kaya una po, if we are to stay strong in our Christian walk, ano po ito? I will concern myself with loving people. Yan po ang una. Pangalawa po, verse 4 ng Hebrews 13. Basahin po natin ito lahat. Ready? Read. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Ano yung tunog na yan? Bakit merong cellphone? Sorry po. Alright? Door to door. Alright. And so dito po yung pangalawa po na ating ipupursue is I will commit myself. Dito po, I will commit myself to sexual purity. If we are to remain strong in our Christian walk, kung patuloy po tayong lalago, mamumunga ng 100-fold, ito po ang pangalawang commitment. Amen. I will commit myself to sexual purity. Amen. Alam po natin na very sad, marami pong mga OFW na nakakaroon po ng mga extramarital relationships. Every year po, nandun po ko sa Middle East, marami po tayong naririnig ng mga kwento doon.
Sa Middle East ngayon, mga lalaki doon, pag tinanong mo ang estado niya, either single siya, separated siya, o kaya naman byudo siya. Lahat ng lalaki doon available. Ibig sabihin, open for a relationship. Yun ang nagiging problema. At meron naman po tayong mga kababayan na talagang kapit sa patalim na, tapos na yung kontrata at kailangan pang manatili doon dahil marami pang utang na dapat bayaran, ay nakikisipi na sa ibang relationship. Very sad, pero yan po ang realidad. And I'm sure, even here sa Hong Kong, nangyayari din po yan. I don't know if you believe in surveys, pero isa po ito sa contributing factor po ng sexual immorality. Sabi po sa isang survey, there are around 42 million pornographic websites. 42 million. Kami po sa Canada, 41 million kami. Kaya kahit isa website kami, pwede. And then, another, sabi po, 11 is the average age that a child is first exposed to pornography, and 94% of children will see porn by the age of 14. Very sad. Pero yung pong pornography sa internet, yung access, yung mga anak natin sa Pilipinas, ito po sa Western to, no? 11 and then 14. But I'm sure sa Pilipinas, nakakaroon din ng problema. And then sabi pa sa isang survey of young Christian adults, Christian to mga nagsisimba to, hindi to yung mga non-Christian. 18 to 24 years old, 76% actively search for pornography. 76%. Mga Kristiyano yan. And then, itong tama ba si Buwan ako nakakagimbal? Tama ba yung gimbal? Tagalog. Bisaya po ako. Kaya medyo hirap po ako sa Tagalog. Namin mga Bisaya din eh. Uy, Nay, buha dito. Uy, tulong. Alright. Kami po kasi mga Bisaya naniniwala sa kasabihan na hindi marunong magmahal sa sariling wika ay Bisaya. So medyo, we'd rather talk in English rather than Tagalog. Ganun kami sa mga Cebuano, mga Bisaya. Tuga-tuga mga Tagalog ka diha. And so, na. Pero ito pong na medyo nakakagimbal na sa research nila sa survey, 68% of church-going men and over 50% of pastors view pornography on a regular basis. More than 50%. Mga pastors to. Kaya nga po, medyo nakakalungkot dahil marami pong mga balita na ririnig natin about Christian leaders who are falling into sin dahil nga po rito. Even mga pastors are not exempted from this. Kaya if we ask ourselves these questions, ito pong mga tanong na to, are there websites you ought to stop visiting? Meron po bang mga websites na dapat tigilan na natin sa ating binibisita? Yung tanong, is there a relationship you ought to stop pursuing? Meron po bang mga relationships na kasama natin sa trabaho o kaya naman ay sa community natin na umaaligid sa atin at dahil sa kalungkutan minsan bibigyan natin ng pagkakataon na maging close sa kanila at nahuhulog tayo emotionally dahil nahiwalay tayo sa ating mga asawa. O kaya itong tanong na, what activities you ought not to get involved in? Ano mga aktibidades na medyo nagdadala sa atin, posibleng magdala sa atin sa immorality? O kaya naman, are there people you ought not to associate with? You know, mga kaibigan to na medyo nagdadala sa atin sa hindi magandang landas. Mas nag-i-enjoy tayo sa non-Christian kaysa sa mga Christian. Minsan. Doon po ako galing sa Macau, umuwi po kami, mga mag-aalas 12 na. Nandoon, may mga Pilipino doon sa park, nag-iinuman, ganyan-ganyan. Abay, pag-gising ko ng umaga, dahil kailangan na namin sumakay ng bus, 6 o'clock, we left the hotel, nandoon pa rin sila. Nasa park pa rin. Sabi ko, nakakalungkot naman itong mga Pinoy na to.
nandito sa Macau, tapos nauubos yung oras nila sa ganitong mga barkada, mga gawain. And then ito pong question na, if you are married, do you sometimes wish you're not? Minsan po kasi talagang hindi po madali ang buhay na may asawa, lalo na kung hiwalay po tayo. At naririnig pa natin minsan, padala tayo ng padala ng dollars, tapos yung pala yung mister natin doon ay medyo may ginagawang hindi tama. Medyo napakasakit. Ha? Medyo hindi madali. Meron nga isang OFW sa Saudi, pag-uwi niya, after 6 years sa Saudi, umuwi siya. Sabi niya, honey, yung bang mga pera pinapadala ko, talaga bang na-invest mo ng maayos? Sabi ng asawa niya, honey naman, tingnan mo naman. Sa una, nagre-rent lang tayo ng apartment, ngayon may bungalow na tayo. Ayaw nga naman. Nung umalis ka, yung TV natin, black and white, ngayon flat screen na. Oo nga naman. Nung umalis ka, isa lang anak natin, ngayon 3 na. Medyo ibang klase talaga. Na-invest masyado yung pera. Kaya, minsan, napakahirap po ng buhay ng isang OFW. Kaya po dapat talaga nakasentro po ang buhay natin sa Panginoon. And then ito pong tanong na to, by the way, the Lord said, yung feeling niya about divorce, I hate divorce, says the Lord. Kaya do you sometimes wish you're not married? And friends, are you sharing intimate thoughts with someone other than your spouse? Meron ka bang kausap rito, o kaya naman kausap sa ano ba yung mga sa messenger, alright? Na medyo you're sharing intimate thoughts na hindi mo naman siya asawa. Are you connecting with someone on Facebook or other platforms that your spouse is not aware of? Magagandang mga tanong po ito, mga kapatid, at dapat nating sagutin. And finally, are you involved in activities that sexually arouses you with someone you are not married to? Very personal po yung mga tanong na yan, pero kailangan po nating harapin. Amen. We need to be honest with one another. Hallelujah. Kaya napakaganda po na meron po tayong ganitong community. Somebody's looking over our Christian walk na pwede magtanong ng ganito sa bawat isa sa atin. Sa Biblia po, meron po tayong mga halimbawa, bad and good, mga examples. For example po, ito pong si Samson. Ang tawag po sa kanya, the he-man with a she weakness. He-man siya pero babae ang weakness niya. Si Samson po ay isa sa dalawang na nasa sinapupunan pa lang, anointed na by the Lord. Siya lang at saka si John the Baptizer. Sila lang dalawa nasa Biblia na nasa sinapupunan pa lang, anointed na by God. Pero nung lumaki na po siya, hindi niya po makontrol ang kanyang sexual drive. At nag-asawa po siya ng isang Philistine na kinagalit po ng kanyang mga magulang, pero ang tigas po ng ulo ni Samson. By the way, the name Samson means bright. Bright dapat. Pero one compromise led to another compromise until yung last tango po niya ay kay Delilah. At dito na nga po, finally, bumagsak na si Samson. At yung naging bright, naging darkness. Tinanggalan po siya ng mata, and then he committed suicide. Yan po yung ending. Napakagandang simula. He started well, but he ended so bad in darkness. Ganun din po sa atin. We can start well, pero pag hindi po natin binantayan yung ating Christian life, we can end well. We can end bad, I mean. I've been a Christian for 48 years now, at ang sasabihin ko sa inyo na napakahirap po sa Christian life is to end well. Another victim of this vicious trap is ito nga pong si
itong si Solomon. Yan, yung pangalawang picture. Si Solomon. Si Solomon po, yung kanya pong storya is not from rags to riches, but riches to rags. Baliktad po ang kanyang storya. The kingdom was passed on to him on a silver platter. Yung kanyang tatay na si King David, na-establish na po yung kingdom nung matanggap niya. At si Solomon nga po, nagkaroon ng compromise after compromise to have a political alliance with Egypt. Pinakasalan niya po yung daughter ng Pharaoh. Princess po yun. At hindi lang po yan. All the other kingdoms around Israel, para magkaroon ng peace treaty with him, ibinigay po yung kanilang mga anak na babae. So nandoon po yung princess po ng Moabites, the princess of the Ammonites, the princess of all the other kingdoms, binigay po sa kanya. Ito po ay mga marriage of expedience, hindi po obedience sa Panginoon. Kaya dito po, we can learn this lesson. Kung pwede po natin basahin lahat ito all together. Ready, read. When we are more focused on our convenience rather than obedience to God, then we are more likely to compromise. Magiging daan po yan. Magko-compromise tayo. Ang focus kasi natin, convenience. Hindi talaga obedience sa Panginoon. Pag gusto lang po natin yung masarap na buhay, magkakaroon po ng daan ang kalaban. And of course, si Solomon, he was able to garner a harem of women. Nagkaroon po siya ng 700 wives and he kept 300 mistresses. Ilang babae po lahat yan? 1,000 yan, kapatid. Ilang araw lang po sa isang taon? 365. 1,000 yan. Kahit tatlo sa isang araw. Iba-ibang babae. Pwede. Pero kapatid, yung 700 wives na yun, how do you please 700 wives? Kahit nga sa selfie, hindi mo may papasok yung 700 wives na yan. Talagang merong disappoint dyan. The problem is not only having 700 wives, ang pinaka-problema po ay having 700 mothers-in-law. Iyon ang mas malaking problema. Minsan kasi kahit isang mother-in-law lang, sakit na ng ulo. Diba? Eh lalo na to 700 na mothers-in-law. Pero dahil po sa kanyang unrestrained preoccupation with sex, si Solomon po was led away from God. But praise the Lord, meron din po tayong good example sa Biblia. At ito nga po si Joseph. Si Joseph po, napakano po ng kanyang storya. Dahil yung babae na ang kumakalabit sa kanya. Naku, sa totoong lalaki, napakahirap po niya. Ha? Si Mrs. Potiphar ang mahabol sa kanya. Amo pa niya yan. Kung totoong lalaki, kapatid, talagang hirap yan, ano? Tayong kinakalabit. But he did not flirt with sin. Instead, sabi po sa description about Joseph, dito po sa Genesis 39, nang sabi, now Joseph was well-built and handsome, and after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me. That's the toughest temptation a man can face kung babae na ang kumakalabit. Kahit dito sa Hong Kong, kung may babae na kumakalabit, naku, kahit pastor, kahit elder, kahit anong ilang taon ka ng Kristiyano, pagka hindi tayo talagang rooted sa ating Christian life, makakaroon ng problema. Lalo-lalo na yung description sa kanya, nakita niyo ba yan? Joseph was well-built and handsome. Kita niyo combination yan? Well-built na, handsome pa. Amen. Yan ang tinatawag kong a biblical hunk. Amen. Well-built na, handsome pa. Naghanap ako ng picture sa internet ng biblical hunk. Yung well-built na, handsome pa. Wow! Pinoy! Parang
Erase ko yan, erase ko yan. Parang siya yun. Ang dito po, come to bed with me. Kung paano po na takasan ni Joseph ang tukso na yan. Sa New Testament po, ang sabi po ni Apostle Paul, sabi niya, flee youthful lust. Amen. Ikaw na ang lumayo. Tumakbo ka na. You cannot rationalize with lust. You cannot argue with lust. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ko to. Matagal na akong Kristiyano, kaya ko to. Elder ako, kaya ko to. Pastor ako, kaya ko to. Lord, hubad na, hindi ko na kaya. May damit. Kaya dapat ikaw na ang lumayo. Amen. And so again, dito po, I will commit myself to sexual purity. If we Amen. want to grow, if we want to have a hundredfold of Yes. harvest, ito po isa sa mga commitment na kailangan natin gawin. I will commit myself to sexual purity. Yung pangatlo po na we need to pursue, sabi po ng writer ng Hebrews, dito po sa Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Basahin po natin lahat. Ready? Read. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we Some say say confidence, the Lord is my shepherd, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Friends, if we are to stay strong in our Christian walk at maging mabunga po tayo to 100-fold, ito po yung pangatlo. I will content myself with what I have. Amen. I will content myself with what I have. Ito pong discontentment is a disease. It takes away our joy, it takes away our peace. Ano po ba itong contentment? Ito pong contentment can be defined this way. Contentment is not getting what you want, but it is wanting what you already have. Amen. Yan po yung sikreto sa contentment. It's not getting what you want, but it is wanting what you already have. You see, friends, kahit anong yaman mo, kung diskontento ka, mahirap ka pa rin. Yes. Kasi discontented ka eh. Pero kahit anong hirap mo, kung kontento ka, mayaman ka. Kasi kontento ka eh. Nandun yung happiness, nandun yung peace. Somebody said, there is that unfortunate disposition in us to attend much more to the things that we still don't have than to be thankful for what we already have. You see, friends, again as I've said, no matter how much you have, if you're discontented, you're still poor. And sometimes po, hindi natin ma-distinguish ano yung greed at ano yung need. Lord, pangangailangan ko ba talaga to? Is this really a need? Or greed na lang to, Panginoon? Minsan sigurista tayo, di ba? Gusto natin talagang maraming maipon na pera dito sa Hong Kong. 2, 3 trabaho kung pwede lang. Pero sa desisyon natin yan, wala na tayong panahon para sa Panginoon. Wala na tayong oras para manalangin. Wala na tayong oras para sa ibang bagay. Kasi nga, yung need at saka yung greed, hindi na natin ma-distinguish. Puro material na bagay na lang ang iniisip natin. Yung spiritual natin ay napapabayaan. Kaya mga kapatid, sabi ko rito, we get our luxuries and our necessities confused when our greed becomes our need. Pag yung greed na po ang naging need. Remember yung warning ni Apostle Paul dun sa 1 Timothy that in the last days, many will abandon the faith? Ito po isang reason na binigay niya. Sabi niya rito po sa 1 Timothy 6:9, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Those who want to get rich fall into temptation.
Kaya dito po sa pagpapatuloy sa verse 10, basahin po natin lahat. Ready, read? For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kapatid, wag po ninyo i-misinterpret ito. Hindi po ito nagsasabi rito na bawal yumaman. Marami po sa Biblia mayaman. Si Abraham, mayaman po yan. Obviously, si Joseph, mayaman po yan. Secretary of Agriculture, naging vice pharaoh ng Egypt politically. Si Daniel, ganun din. Hindi po bawal ang mayaman. Pero minsan po kasi yung ating greed at yung ating need naghahalo na. Hindi na natin ma-distinguish. At napapabayaan po natin ang ating spiritual na buhay. Kaya dito po, sabi ni Solomon, nung after na po siya nagre-reflect sa kanyang mga pursuits of how to be happy, sabi niya, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Dumating ka sa punto na may bahay ka sa Pilipinas, may ganito ka na, 2 kotse, may mga pinaparentahan ka pang mga kondo doon. Dumating ka na nakamtan mo na ang mga gusto mong mangyari, pero nandun pa rin yung greed that you want more. Hindi po magsasatisfy. Whoever loves money never has enough. Bakit po? Ito pong patutuo ni Kristo. Sabi po ni Kristo, basahin natin lahat. Ready, read. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Life does not consist in an abundance of possessions. Hindi po ito paramihan ng possessions. Hindi po yan ang tunay na magbibigay sa atin ng satisfaction. Material things can never satisfy the deepest longings of our heart. Yan po ay masasatisfy lang sa ating tunay, intimate na relationship with God. Amen. Again, please don't misunderstand. Hindi po ibig sabihin yan na hindi ka na magkakaroon ng goal na makahanap ng trabaho na higher paying job. Hindi po kasalanan yan. If you have the chance to have a higher paying job, grab it. Pero meron po kasi iba na talagang walang contentment. 2, 3 trabaho na sinasagad na talaga. Hanggang nakuha na lahat, pag-uwi sa Pilipinas dahil sa sobrang abuse sa kanilang katawan, doon na heart attack sa Pilipinas, patay. Kaya kailangan po ng balance ang ating mga buhay. Hindi lang po pwedeng pera-pera every time. Yung spiritual life po natin that will help us guard. Kaya po dito, be content with what you have. Ang sabi po ng writer ng Hebrews. Kaya friends, watch out that your greed does not become your need. Watch out, kasi very thin ang separation between greed and need. Kaya sabi po rito, oftentimes there's a thin line of separation between our veiled greed and our real need. Kaya po dapat panalangin natin, ito pong panalangin na to, samahan niyo po ako sa panalangin na to all together. Ready? Read. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Amen. Kahit po sa Christian work, we need this kind of prayer. Minsan po kami po mga pastor, kami po na mga nagkakandak ng mga seminars, minsan yung greed and need, very thin line po yan. Nagkasabay 2 invitation. Yung isang invitation, maliit lang na congregation, yung isa mas malaki. Eh di obviously, yung mas malaking love gift doon. Minsan, yung kahit yung gano'n, pwedeng maghalo yung need at saka greed eh. Kaya you need to ask, Lord, search my heart.
Ginagawa ko ba itong ministeryo na ito dahil sa pera? O ginagawa ko itong ministeryo na ito dahil ito po ang tawag ninyo sa akin. Ito ang calling. Kahit ilang tao lang yan. And so again, friends, we thank the Lord na we are guided through the Word of God. Kaya nga po, sabi na dito sa Hebrews 13 verse 5, parati po natin kinuquote yan. Alam niyo ba ang context niyan? Ang context niyan ay pera. Amen. God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Pera po ang pinag-uusapan dyan. Contentment po ang pinag-uusapan dyan. Huwag kang mabahala because God will never leave you. God will never forsake you. Yan po yung pangako niya. Isentro mo lang ang Panginoon and He will provide for all your needs, but not your greed. And so here, Hebrews 13:6, let's all say this with confidence all together. Ready, read? So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mortals do to me? So ito po yung ating pangatlong pursuit. I will Content myself with what I have. Ito na po yung pang-apat. Dito po sa verse 7. Basahin po natin. Ready, read? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ang pang-apat po na we need to pursue, we are to stay strong in our Christian walk. Ito po, I will conduct myself According to godly example. Amen. I will conduct myself according to godly example. So here, remember, sinabi ko sa inyo anong context ng book of Hebrews? A time of persecution. Ito po yung time na marami pong mga Kristiyano na bumabaliktad na dahil sa persecution. Pag walang persecution, madali maging Christian eh. Madali mag-praise the Lord eh. Pero pag may persecution na, doon mo na malalaman, sino ba talaga yung tunay na Kristiyano? Na hindi bibitaw. Kahit magkaroon na ng mga arrest, you know? Mapakulong na. Pero dito sabi niya, obserbahan mo yung mga leaders. Because their faith, their walk with God can become a pattern for you so that you can walk a fruitful life. Kaya I will conduct myself according to godly example. Now again, this is sad but this is true. Marami po mga Christian leaders ngayon na naririnig tayo who fell into immorality. Ito pong nangyari kay Ravi Zacharias. Hanggang ngayon po, talagang hindi ko po matanggap yung pangyayari na yan. Lahat po ng sermon ko, meron po akong quotation from him. Binili ko po lahat ng libro niya. Pero nakakalungkot po yung ending ng buhay niya. Dahil doon nga po nabisto na meron siyang mga sexual alliances sa Thailand, sa mga ibang lugar, mga masahista, you know. And then, early last year, ito pong si Stephen Lawson was removed as lead pastor sa Trinity Bible Church because of inappropriate relationship. Respetado po yan. Nagpunta po ng Cebu yan. Nag-speak din po yan doon. Si Pastor Bong, doon kay Brother Mel, nag-speak po siya doon. And then ito pong si Paul Washer, stepped down because of inappropriate texting. Texting lang yan, walang nangyaring physical, pero sa text nila, medyo nag-cross the line na. Kasi ka-text niya, babaeng may asawa. Na-member na simbahan niya. Pero he has to step down because of that. O kaya naman itong nangyari kay Michael Brown. Kay Michael Brown naman, hindi inappropriate texting, inappropriate touching. May mga babae sa kanyang organization na nag-report na medyo may mga touching na hindi na tama, hindi na appropriate. Yung bang minsan sasabihin niya, "Go girl!" Okay? Ginagawa mo dito, "Go girl!"
Sobra. Aba, hindi na po appropriate na touching. Maybe fatherly siya, dahil mas bata yun, pero medyo crossing the line na po yun. At ito nga po, before the year ended, we heard about Philip Yancey. Very known Christian author po yan. Confesses to an affair, 8 years na affair with a married woman. Marami po tayo mga nababalitaan ngayon, mga kapatid. Kaya sabi po ng writer ng Hebrews, you watch your leaders. We watch them not to judge them. We watch and examine their lives, hindi para hanapan natin ng mga butas, mga pagkukulang. Dahil kami po mga pastor, human lang po, tao lang po tayo, lahat po tayo mayroong mga pagkukulang. But then, ang gusto po natin gayahin dito, kapatid, is yung integridad ng ating mga leaders. Yan po ang pangangalagaan. Tama na Tagalog na yan? Pangangalagaan. Oo, yan po yung dapat nating Pangalagaan. sa Tagalog. Basta yan po, ang importante sa ating mga leaders, yan po integridad natin. Babantayan natin yan. Kaya yung writer po ng Hebrews, sabi niya, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Pag sinabing imitate their faith, ang pinag-uusapan po dyan, kapatid, in one word, that is integrity. Integrity. Ano po ba yung integrity? Isang definition po na integrity is what you do when no one else is watching. Ano yung ginagawa mo pag wala na? Pag wala ka na dito sa fellowship, mag-isa ka na lang doon sa accommodation mo. Mag-isa ka na lang doon sa kwarto mo. Doon yung integridad na totoo. Kapag kami napulot ka, nakita mo 100 pesos, o kaya ilan dito? Let's say, sabi natin, 10 Hong Kong dollars, nakita mo, 10 Hong Kong dollars. Ha? Uy, kanino to? Bumagsak, 10 Hong Kong dollars. Ba? May integridad ah. Pero kung 100 Hong Kong dollars yun, ibang usapan na yan. Ang tawag dyan, answered prayer. Okay, ang tawag dyan ay blessing in disguise. Wala nang balik. Nando doon, integridad minsan sa presyo eh. Ano yung amount? Pwede tayo magkaroon ng integridad basta mababa lang yung presyo. Pero kung mga medyo 100 na malaki-laki na, 500 na, abay, answered prayer na tawag dyan. Also another definition, integrity is doing what you said you would do. Pag nangako ka, sis, pahiramin mo ko ng pera. Next month, babayaran kita. Do what you said you would do. Integridad yan, kapatid. Ngayon, kung di mo kayang bayaran, ikaw ang unang tatawag sa kanya. Huwag ka maghintay na ikaw pang tatawag. Uy, sabi mo, 1 month, babayaran mo ko. Integridad pa rin yun, kapatid. Kung hindi mo kayang bayaran, inunahan mo siya, humingi ka ng palugit, integridad pa rin yan. Amen. Pero yung patago-tago ka na, pag nasa mo, nakita mo siya, lilis ka dito, Kakalimutan. nasa kabilang kalsada siya, dito ka tatawid sa kabila, ay wala na pong integridad yan, kapatid. But then here's the definition that I really love. Integrity is the consistent practice of the truth in any situation and at any cost. Amen. The consistent practice of the truth in any situation and at any cost. Wala po sa presyo. Basta may integridad ka, 10 Hong Kong dollars man ang nakita mo, 100, talagang ibabalik mo kung kanino mayari niya. So again, integrity, we are honest. Hindi ibig sabihin perfect tayo. But then what you see in public is what you see in private. Let me just share about the Great Wall of China. You know, ito pong Great Wall of China, I don't know, sino po nakabisita na sa Great Wall of China? Yan, si Pastor Bong. Ako, hindi pa ako nakakabisita doon. Isa yan sa bucket list Ayan ko. ang magandang tingnan naman. Hanggang ngayon, hindi pa napupunta. Bakit lang ako hanggang bakit? Bakit? Pero hindi ko pa napupuntahan yan. Puntahan natin. Pero why is this called great? Kasi tingnan nyo nga naman yan, no? Ginawa po yan to protect Beijing
from invasion by the barbaric hordes to the north. And this was not called great for nothing. Consider its immense size. 9 meters high po. Tapos 6 meters wide. Tapos solid inside. And then it stretches a rugged terrain over hills and valleys for about 2,000 miles. So kung ito po yung Beijing, yan po ang Great Wall of China. Biruin mo kung ikaw ang kalaban, nandito ka, iikutin mo papunta dito para nakapasok sa Beijing. Ba? Sobrang pagod yan. Kaya Great Wall of China po ang tawag dyan. It's the only human structure noong una that is visible from the moon. Yan po isang picture niya from the moon. At sa satellite photo po, kung tama yung sikat ng araw, matrace mo pa rin yung Great Wall of China. Pero kapatid, you know what happened to this wall? It became a great heartache for Chinese defense. Dahil po sa wall na yan, in the first 100 years of the wall's existence, Beijing was attacked 3 times. Na-overrun po ang Beijing 3 times. Paano nangyari yun? Too high to get over, too wide to break through, too long to get around it. Paano ginawa? Ang ginawa lang po ng kalaban, they bribed the gatekeepers and then they marched right in without sweat, blood, and tears. Kaya kapatid, the fatal flaw in the Chinese defense was placing too much reliance on the integrity of the wall rather than building integrity in the hearts of the gatekeepers. Kaya napaka-importante po ng integrity. Sabi po ng writer ng Hebrews, imitate their faith. Ngayon, I want you to notice something and then we're done. Sa una pong panahon ng sinulat nitong Hebrews, wala pong mga verse 7, verse 8, wala pong mga verses yan. Tuloy-tuloy lang po ang pagkasulat niya. Immediately after sabihin ng writer, and imitate their faith, ang sumunod po, sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So ano pong sinasabi rito ng writer ng Hebrews? Habang tinitingnan po natin yung faith ng mga leaders natin, at pumapalya po yung mga leaders natin, may mga leaders na nagpa-falter sa kanilang faith, but remember, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dapat hindi po mabago ang ating pagsunod kay Kristo dahil ang mga pastor natin ay nag-fail. Remember, dapat nakatutok tayo kay Kristo. Amen. In fact, ito pong 13 verse 8, may binanggit po dito, if we are to focus on Jesus Christ, ito po yung panglima and the last, I will consecrate myself to be intimate with Christ. Yan po yung panglima and the last exhortation ng writer ng Hebrews, if we are to remain strong in our Christian walk. Again, human leaders will fail. Marami po tayong mga pastor na babagsak. Marami po tayong magkakaroon ng question sa integridad. But remember friends, huwag tayong nakatutok sa human leader natin. Dapat nakatutok tayo kay Kristo. Because Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Before chapter 13, binanggit na po ng writer yan. Sabi niya, fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Hallelujah. Kapatid, in the Christian life, it's all about Jesus. Amen. It's not about our leaders, it's not about our community, it's not about anything else. It's all about the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. At kung gusto po natin magkaroon ng intimacy with Christ, basahin po natin to all together. Ready, read? Our integrity will always be in direct proportion to our intimacy with God. Kung gusto mo natin maging intimate or magkaroon ng integridad,
Nakabase po yan how intimate we are with the Lord Jesus Christ. Because the closer we come to the light, the more we become conscious of our sin. Amen. Pero pag nandito po tayo sa dilim, hindi po natin makita yung ating mga dumi. That's right. Pero the closer we get to the light, and when we have intimacy with God, you know, God has His ways of communicating with us through the Word. Remind niya po sa atin ang mga verses. Konting patutuo lang po and then we're done. In January 2023, 3 years ago po ito, I was diagnosed with prostate cancer. Nung makita po ng mga doktor, CT scan, nag-bone scan, nakita po nila na yung cancer from the prostate ay nag-metastasize na po sa bone. Bone cancer na po ito. Kaya prostate cancer stage 4, terminal illness na po ito, sabi ng doktor. Pero sabi ng doktor po, kung magpapakimo ka, maybe your life can be extended by 2 to 3 more years. Posibleng ma-extend, sabi niya. Hindi naman siya nag-garantiya, pero nung narinig namin yung 2 to 3 years, para bang iba eh. Yung dating, di ba? Yung may tanim na yung buhay mo, 2 to 3 years na lang. Yung misis ko nga, katabi ko, umiiyak na eh. Kasi siyempre, naintindihan mo, mahirap maghanap ng biblical hang. Pero nung tinanong ko po yung aking oncologist, Doc, kung magpapakimo po ba ako, can I still travel? Kasi po yung ministry ko has a lot of traveling. Almost every other month, wala po ako sa Canada. Yung first quarter ko po, dito po ako sa Asia. Second quarter, nasa Middle East po ako. Third quarter, nasa North America po ako. Fourth quarter, nasa Europe po. Yan po yung takbo ng ministry ko. Sabi ng oncologist, I doubt it kung makakapag-travel ka pa. Kasi you have to stay for 6 months in Canada, magpakimo ka, and after that, we do not know anong mga organs ang maaapektuhan ng chemotherapy. Kasi ang chemo, alam naman natin, double-edged sword yan. The good as well as the bad cells, talaga namang sinisira niya. Alam niyo, nung marinig ko yun na hindi na ako pwede magbiyahe, para bang magpapakimo ako, tapos maghihintay na lang ako hanggang mamatay, 2 to 3 years. Sabi ko, hindi ata ganun ang plano ng Panginoon. The Lord reminded me of my lifetime verse. Doon po nag-usap yung Panginoon. Sa clinic mismo ng doktor. Ito po yung lifetime verse ko. Acts. Ay, hindi yan. I'm sorry. Teka. Gusto ko na lang pong i-move forward ito. Dito po, Acts 20:24. Yan. Yun. Sabi ko rito, however, I consider my life worth nothing to me. Ibig sabihin niya, kung kunin ako ng Panginoon today or 3 years from now, it's worth nothing to me. Okay lang. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus Christ has given me. Sabi ko sa Panginoon, sa isipan ko, nandiyan yung doktor, nasa clinic kami, Lord, kung meron pa po kayong task na ipapagawa sa akin, I know that you can extend my life. I know doctors mean well, but doctors do not have the last word. You have the last word. Amen. Kaya sabi ko po sa doktor ko, Doc, hindi po ako magpapakimo. I'm going to trust the Lord na kung meron pa po siyang plano sa buhay ko, He can extend my life. And so, January 2023, ang third year ko is last year, 2025. Nag-celebrate po ako ng 65th birthday ko, November 20, 1960 po kasi ako pinanganak. Nagkaroon po ng surprise birthday party. And you know what? I just imagine na kung nagkatotoo yung sabi ng doktor, all these people will be attending my funeral, but instead they attended my birthday party at 60. Hallelujah. Amen.
At ang last test po sa akin, bone scan, body scan, nakita po nila, ito medyo technical po yung mga sinasabi dyan. But basically, ang sabi po ang result po ay hindi kumalat yung cancer sa ibang organs at yung cancer na kumalat sa bone, naging inactive. Amen. Hindi na nila ma-detect. Hallelujah. Kaya sa himala talaga ng Panginoon at panalangin po yan. Praise God. Amen. Palakpakan po Amen. natin ang Panginoon. Yung aking pong PSA count, which is the prostate specific antigen count, noong 3 years ago, 124.7, ngayon po ay 0.0. Amen. And so again, just thanking the Lord for extending my life. Kaya to be with you this afternoon, bonus po to from God. To Amen. be able to study God's Word with you. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating lahat at sa lalo sa Panginoon. Friends, if we are to stay strong in our Christian walk, 5 bagay po yan. What I want you to do this afternoon is just choose one. Focus po kayo sa isa lang. Is it, I will concern myself with loving others or loving people? Meron po bang tao na hindi niyo pa napapatawad? I will commit myself to sexual purity. Medyo nagkro-cross na buwan yung line na yan, na medyo nagiging karoon na ng problema sa immorality. I will content myself with what I have. O kaya naman, I will conduct myself according to godly example, or I will consecrate myself to be intimate with Christ. Let me call on the worship team. Kanta po tayo ng isang